going to talk about what happened after the Mount Sinai. They're now going to going to Canaan. Kaya po pinamagatan po natin itong topic natin na the Book of Numbers, Journeying with God. So this is the fourth book of the Book of Pentateuch. Now, as an introduction, let's see. Ano ba ang ibig sabihin ng Book of Numbers? Bakit ang title ng libro ay bilang? Well, basically pinangalanan itong Numbers dahil yung first chapter at last chapter actually of this book is all about census. This was the record actually of the people that will be coming from Mount Sinai, tapos papasok na po sa Canaan. So bago sila umalis, nag-census muna sila. Yung bilang ng mga tao, naka-record sa chapter 1. Tapos pagdating po nila doon, malapit na po sila sa Canaan, nagkaroon uli ng another census. That is actually the last chapter. It's written in chapter 26. So dalawang beses nagkaroon ng census. So parang ang libro, ang aklat ng Numbers ay nasa sandwich. Nasa sandwich ito ng census. Chapter 1, census, tapos yung story along the way as they were going to the land of promise. Tapos sa huli ay census uli. Kaya po parang naka-sandwich siya, nakapaloob. Kumbaga pinapagitnaan yung buong kwento ng dalawang chapter na kung saan ay patungkol sa census, which basically the numbers of the people were counted. Sa Hebrew, ang tawag sa librong ito ay Bemedbar. Ang ibig sabihin, wilderness. Simply because all of the occurrences that transpired in the book happened in the wilderness, o tatawagin po nating desert o disyerto. Sa disyerto po talaga sila nito. Dito sa disyerto, masusubok yung kanilang pananampalataya at makikita naman nila ang katapatan ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Basically, this is a journey from Mount Sinai to the Promised Land. Anong purpose? Bakit natin inaaral ito? Well, basically, the purpose of this study actually, or the book, is to document the journey of Israel. Yung kanilang paglalakbay, dinokumento yon. Tapos may mga highlights doon na kwento para makita yung kanilang obedience at disobedience. And what are the blessings of their obedience? And of course, what are the consequences of their disobedience? Basically, in all of the story, God's faithfulness is demonstrated, and we will be able to look at, titingnan po natin, kasi diba sa Genesis, as we were starting to study the book of Genesis, there is a promised person, the seed that is being promised to us, because this person is to be our Savior. Mamaya makikita natin, titingnan natin nasaan si Jesus sa kwento o sa libro ng Book of Numbers. Kung i-review natin ito po, dito tayo magsimula from Egypt, when the Israel was enslaved for more than 400 years. Here comes Moses, sent by God, nilabas ang 2 to 3 million people out of Egypt. Then after that po, nung makalabas sila, nagpart ang Red Sea, nagsettle po sila sa Mount Sinai. At doon po sa Mount Sinai, God gave the law. Binigay niya ang 10 utos, pati po yung mga batas, kung paano po sila mamumuhay bilang Israelita, at yung mga batas patungkol po sa pista at paghahandog, sa mga sinusunog na handog, dyan din po. Then after that po, nung binibigay ng Panginoon yung law, anong nangyari? Sinira agad nung mga Israelita yung kanilang covenant actually kay God. While Moses was in the Mount of Sinai, the people were starting to worship a false god. Nakuha nyo? Then after that, nakita natin, nag-exodus sila. Pagkatapos nila mag-exodus, sa Leviticus po, tinalakay natin yung patungkol po sa ceremonies and rituals, at saka po yung tent of meetings, or ang tawag natin dyan ay tabernacle. Ngayon po, after a year of dwelling at the foot of Mount Sinai, matapos po ang 1 taon, here comes, they are now ready again to travel. Normally po ang ginagawa, ang nagiging palatandaan nila kung sila ay magta-travel na, naalala niyo po yung itong pillars of fire sa gabi, at saka cloud in the morning o at daytime.
pag umaangat po yun, tapos umaalis, sumusunod po sila doon. Nakuha niyo po. At this time, sa Book of Numbers, nagsimula na po umangat uli itong pillars of cloud at nag-start na sila na mag-travel uli at papunta sila ngayon doon sa Promised Land. Now, if we're going to look at the outline, ito po yung pinaka-outline niya. Ano po? Tingnan natin. Ito po. So, from Mount Sinai, dito po, chapter 1 to 10, that was their preparation. Ano po? Going out of Mount Sinai. Pagkatapos po niyan, magbabiyahe po sila. In chapter 10 to 12 ay biyahe papunta nilang Desert of Paran o wilderness at tawag natin. So chapter 13 to 19, itong mga nangyari sa chapter na ito, nangyari ito sa Desert of Paran. Pagkatapos po noon, chapter 20 to 21, they traveled again. Then eventually, after traveling, the whole Israel was in the plain of Moab. This was actually a preparation kasi po tanaw na, kumbaga parang nandito sila, ayan o, tanaw na nila yung Promised Land dyan. So, bago sila pumasok doon sa Promised Land, nagsettle muna sila doon sa plains of Moab. Pero marami pong nangyari dyan. So, pero ayan po ang pinaka-outline natin. Okay niyo po, ang outline natin, from Mount Sinai, they travel going to the wilderness of Paran or desert of Paran. Tapos, yung huli sa chapter 22 to 26, nandun naman po sila sa plains of Moab. Now, let's start with chapter 1, nang nasa Mount Sinai pa sila. Ano po? These are chapters 1 to 10 actually. Pero mababasa natin, gusto kong i-highlight doon sa chapter 1 verse 18, sabi rito, and on the first day of the second month, they assembled the whole congregation together who registered themselves by clan. So, mapapansin niyo po yung salita ritong registered. They already registered. Ano po? At sila, nirehistro nila ang kanilang mga angkan-angkan. Abe, by clans, by fathers, houses, according to the number of names. At ang mga kinuhanan ng pangalan ay from 20 years old and upward. So yung 20 pataas, kinuha ay yung kanilang bawat pangalan, ulo-ulo, and they were listed, sabi rito, sabi dyan, as the Lord commanded Moses. So, sino naglista? Si Moses, he listed them in the wilderness of Sinai. So, dito po sa Sinai, yung first census nangyari. And the census was actually a command of God so that they will be able to know their strength, their number. Ano po? So, as they were recording all of the people, ito ang first census po. Sa first census, sa Reuben, 46,500, Simeon, 59,300, sa Gad, 45,650, sa Judah, 74,600, Issachar, 54,400, Zebulun, 57,400, Manasseh, 32,200, Ephraim, 40,500, Benjamin, 35,400, Dan, 62,700, Asher, 41,500, Naphtali, 53,400, a total of 603,550. Ito pong 603,550, mga lalaki lang po ito ha, tapos ang edad po nito ay 20 pataas. Nakaya niyo po, kaya po kung tatansyahin po natin kasama po yung mga babae at mga anak, aabot po talaga ng 2 million to 3 million. Ano po? So that's the story. Now, that's chapter 1. Pero chapter 1 also tells us the story. I hope nabasa nyo na ha. Nabasa nyo na ba? It tells us actually the story or the instruction of God how the whole Israel is going to camp. Sabi, pag nagkampo kayo, eto, meron silang mga designated places. At ang unang-una, yung tabernacle. Yung tabernacle actually was put in the center of the whole community. Tapos nasa sentro-sentro po yan. Tapos napapalibutan po yan ng mga tent ng mga pare o ng mga Levita. Nakuha niyo po. Tapos, itong 12 tribes na ito, ang bawat tribo, may naka-designate sa kanila kung saan sila. Nakuha niyo po. And you are going to read that in chapter 1 actually and in the following verses. Now, in summary, ito po ang mababasa nyo. Parang ganito po ang nakalagay dyan. Mayroon pong east, west, south, north, south na camp. Dito po sa gitna, nandyan po ang clan ni Levi, pero nandyan din po sa gitna
ang tabernacle. Now, on the east side, nandyan ang Judah. Sabi niya, o dyan si Judah. Pero nasa northeast, si Dan, Naphtali, Asher. Sa southeast naman, si Judah, Issachar, at Zebulun. Tapos dito sa north ay ang kampo ni Dan at saka sa south naman ang kampo ni Reuben. Tapos dito sa may sa west, northwest side ay ang kampo ng Ephraim, Manasseh, Benjamin. Sa kabila naman ay Reuben, Simeon, Gad. At sa west side, ang kampo ng Ephraim. Nakaka niyo po, anong napansin niyo po dito sa sa formation ng camp? Very siya, no? Very, ang tawag nito? Maayos na maayos, no? Maayos. Ano pang napansin niyo? May napansin ba kayo? Ha? Cross. Yes. Cross. You will see actually in here, this is actually the early revelation of the cross. And of course, alam naman natin sa New Testament, the cross signifies Jesus Christ. Piruin mo, kahit sa formation pala ng ng Israel, Jesus Christ has been already been revealed. Nire-reveal na si Jesus. Although syempre hindi pa nila hindi pa nila kitang-kita 'yon. Hindi pa malinaw na malinaw sa kanila. Pero tayo mga nasa New Testament na, after New Testament, nakita natin 'yan, di ba? In fact, this is the picture. Ito yung pinaka-picture niya, oh. The cross in the Old Testament. The cross actually in the Old Testament has been revealed already by God Himself arranging the camps of Israel into places. Pero pansin niyo, sa gitna ng cross na yan, ang sentro ay ang tabernacle. Naalala nyo, nung study natin sa Leviticus, sinabi natin na actually yung tabernacle, lahat ng nando doon, it speaks about Jesus Christ. Nakuha nyo? At gusto kong sabihin, it really reveals ang tabernakulo. Ang sinasabi niya talagang pinapahayag niya si Jesus eh. In fact, naalala ko, sa New Testament, si Jesus Christ, sinabi niya yun eh sa mga tao. Sabi niya, sirain niyo ang templong ito. Nasa templo siya nun eh. Sabi niya, sirain niyo ang templong ito at itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Tapos sabi ng mga tao, 40 years na ginawa yan. Paano mo magagawa yan ng 3 araw? Pero eventually, he was referring actually to himself. Nakuha nyo? Kasi nga yung buong templo, yung buong tabernacle or temple mismo, it speaks about Jesus. Nakuha nyo? Siya mismo sinasabi niya, ako ito. Kaya sabi niya, kapag sirain niyo ang templong ito, tatayo ko ito sa loob ng 3 araw. So yun ang malinaw na implication na makikita natin. So even as early as the book of Numbers, Jesus Christ has been revealed. Grabe nakakatuwa. Now, ituloy natin. Now, so sa chapter 1, I hope binasa nyo ha. Pag hindi nyo pa nabasa, basahin nyo or at least pakinggan nyo sa anong tawag nito sa audio Bible. Sa chapter 1, yung census ng Israel, chapter 2, formation ng kampo. Sa chapter 3, binanggit doon yung lipi ni Aaron tsaka ng mga Levita. Very important yun because they are the ones actually who are going to minister to the whole Israel tsaka sa temple o sa tabernacle. Sa chapter 4, binanggit doon yung duties ng mga Kohathites, Gershonites, saka Merarites. By the way, sino tong mga Kohathites, Gershonites, saka Merarites? Ito ay lipi to ni Levi. Wow, mga Levita ito. Okay? Mga Levita ito, mga anak yan ni Levi. Si Kohat, ang tawag sa mga angkan niya, Kohathites, si Gershom, Gershomite, saka si Merarites. Nakuha nyo? Now, after that, sa chapter 5 to 10 ng Numbers, ang pinag-uusapan naman doon yung mga rituals tsaka purity. In fact, if you're going to read it, tingnan ko. Alam ko may mga sinulat tong ilan. Ito, katulad nito sa chapter 1 to 10. Chapter 11. Sabi rito, in the second year, in the second month, on the 20th of the month, the cloud lifted from over the tabernacle of the testimony, and the people of Israelites set out by stages from the wilderness. Nakuha niyo? Teka, may na-miss lang ako. Balikan lang natin ito. May gusto ko ipaliwanag dito eh. Let me open my Bible, yung Bible ko. Kasi kanina susubukan ko sana isulat dito sa PowerPoint, kaya sabi ko masyadong mahaba. Pero let me point out to you ang ilan sa mga nakasulat dito. Halimbawa, yung purity of the camp sa chapter 5 yan. Tapos yung how to protect marital faithfulness. Si God, may mga batas din dyan.
Sa chapter 6 yung Nazarite law, paano ka magiging Nazarite? Ano yung mga batas? Tapos chapter 7 ay offerings of dedication. Chapter 8, yung preparing the lambs. Tapos Passover. So basically, these are laws and rituals sa chapter 5 and 10. Nakuha niyo po. Now, pakatapos po nun, sa chapter 10b hanggang 12, ito po, itong portion na ito, babiyahin na uli sila, maglalakad na sila papunta doon sa Promised Land. Sabi ko sa inyo, papaano ang palatandaan na sila yung mag-aalis na? Ito, nakasulat dito. Sabi rito, ito, hinighlight ko po ito. On the 20th day of the month, the cloud lifted from over the tabernacle. So yung yung pillars of cloud, umangat na siya, and the people of Israel set out by stages from the wilderness of Sinai. So nang makita nila yung pillar of cloud ay tumaas na, nag-prepare na rin sila, and that was the indication na aalis na sila doon. So that was the start. They traveled going to the desert of Paran. Now, in verse 33, so they set out from the mount of the Lord 3 days journey. So nagkaroon sila ng 3 days journey. And the ark of the covenant of the Lord went before them 3 days journey to seek out a resting place for them. So ilang araw daw silang naglakbay? 3 araw silang naglakbay. Tuloy-tuloy. Chapter 11 verse 1. And the people, when they were traveling, the people actually started to complain. Sipin nyo, 1 taon silang nando doon sa Mount Sinai, okay sila lahat, provided. Ngayon, 1 araw sila naglalakad tuloy-tuloy. Pangalawang araw naglalakad tuloy-tuloy. Pangatlong araw tuloy-tuloy. And the people started to complain. Alam mo yun, yung siguro, para lang maramdaman natin yung yung kalagayan nila noon. Pero yung 3 araw na kayo naglalakad, tuloy-tuloy yung paglalakad na yun. And so therefore, yung mga tao, pagod, kaya lang nakalimutan nila kung gaano kadakila, kabanal yung kasama nila, at yun ay ang Diyos. So, tingnan natin yung kwento. Sabi rito, and the people complained. Saan daw sila nag-complain? Sa Panginoon. Tingnan nyo, and the people complained in the hearing of the Lord. Nagreklamo sila. And about their misfortunes. And when the Lord heard it, nung narinig ng Panginoon, narinig ng Panginoon sa kanila? Yung kanilang pagrereklamo. Ano nangyari? His anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them. And anong nangyari? Consumed some outlying parts of the camp. Ano nangyari? Nagsimula silang magreklamo at narinig ng Panginoon yung kanilang pagreklamo. Alam niyo isang bagay na naintindihan ko dito sa journey ng mga Israelites is that they are always complaining. Kahit may blessing na, whatever, konting hirap, complain. And you know what? Parang mabilis mapikon, mabilis magalit ang Diyos sa mareklamo. And I would like to say, alam nyo, hindi masaya si Lord sa mga taong reklamador. Why? Kasi yung pagreklamo, kawalan ng kawalan ng pagtitiwala doon sa gagawin ng Panginoon sa atin na mabuti. Saka hindi lang yun, hindi natin, pag wala ka kasing, kapag reklamo ka ng reklamo, ingrato, ingrata, ungrateful. Pag ungrateful ka, pag ungrateful ang isang tao, hindi niya nakikita yung pwedeng ginagawa ng Diyos sa kabila ng ating mga kalagayan. Kasi ang mareklamong tao, nakikita niya puro hirap lang. Nakuha niyo? At hindi lang yun, tingnan niyo kung gaano katindi yung kanilang pagrereklamo. Sabi rito, chapter 11 verse 10. Moses heard the people weeping throughout their clans, everyone at the door of his tent. Anong ginawa ng mga Israelita? Isipin nyo 2 to 3 million. Ang bawat isa sa kanilang tahanan may umiiyak. At alam nyo kung anong iniiyak nila? Karne. Gusto namin ng karne. Lagi ang kinakain na lang namin. Mana, ganyan. So reklamo sila ng reklamo sila. Kaya ang Diyos mismo nagalit sa kanila, at in fact, ang ilan kinonsum ng kanyang apoy. Sinunog, no? Now, so that's what's happened actually. Yung pagrereklamo nila sa chapter 11. Now, tingnan natin kung ano ang nangyari sa chapter 12. Sa chapter 12 naman, dito naman nagsimula na magkaroon ng kudita. Si Miriam at si Aaron nagsimulang magrebelde kay Moses. Ito ang kwento. Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married. For he had married a Cushite woman. May asawa si Moses na isang Kusita. At itong dalawang to, akala nila,
Dahil kasama sila sa quote-unquote leadership, akala nila pwede nilang basta-bastusin o basta-basta pagsabihan si Moses. Verse 2, and they said, ito pang sabi nila, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. Ano nangyari? Sabi nung dalawa, hindi ba? Si God naman hindi lang naman kay Moses nagsasalita. Kumbaga pa, kung i-interpret natin ngayon ganito, parang ganito. Di ba leader din tayo? Hindi lang naman si Moses ang leader. Di ba? Leader din tayo. So, basically, alam nila na si Moses ay handpicked ni God to be the leader of their tribe. Nakuha nyo? Pero this time, itong dalawang to, ini-question na yung leadership ni Moses. At sinasabi pa nila, sa atin din, nagsasalita din si God. Bakit si Moses lang parang kikilalanin nating leader? Yung asawa niya nga, hindi natin gusto. Something like that. Kaya lang ang problema, sabi rito, and the Lord heard it. Narinig ng Panginoon. Narinig na naman ng Panginoon. Yung una, narinig ng Panginoon yung pagrereklamo ng mga tao. Ngayon, narinig ng Panginoon na itong mga taong to, they are talking at the back of Moses. Behind the back of Moses, they were like starting to rebel. Kaya ano nangyari? When the cloud, pinatawag ni God si Aaron tsaka si Miriam. If you have read the story, di ba, pinatawag. Pagkatapos pinatawag nung iniwanan ni God, pinarusahan si Miriam. Ano nangyari? Ito, verse 10. When the cloud removed from over the tent, nung kinausap si Miriam at si Aaron, Miriam was leprous. Automatic, may sumpa ng leprosy o ketong si Miriam. Like snow, and Aaron turned toward Miriam, and behold, she was leprous. Grabe. Alam nyo, anong isang pwede natin matutunan dito? Alam nyo, mag-ingat tayo talaga. Mag-ingat tayo to rebel against the leader that God put us in whatever capacity. Una sa bahay, syempre ang leader natin, yung mga magulang natin, yung tatay. Actually, I always say this, sa bahay ang leader ang tatay, supporter ang nanay. Sa trabaho, may leader din tayo. Maaring mas matanda tayo sa boss natin, pero leader natin sila. Pero hindi lang sa bahay, hindi lang sa trabaho, sa bansa, may ganun din. May leader din tayo. At of course, sa church, may leader tayo o sa ministry. You know what? Those leaders are there not because they wanted to be there. Actually, it is God's will. No, tinalaga ng Panginoon. Bakit ganun? Bakit may mga masasamang leader? Minsan yun ang ginagamit ng Panginoon para parusahan yung mga dapat parusahan. Nakuha niyo? So God works in a mysterious way. He can even use bad people for His purpose. Pero dito, basically, si Moises, very spiritual, very humble person. In fact, nakasulat yan dito sa chapter na yan chapter 12. Moses was very humble. Kung sino pa yung mapagpakumbaba, siya pa yung sinisiraan, ginagawa ng Nako, sabi ng Bible, nakikinig pa lang Panginoong Diyos. Awa nyo, mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin tungkol sa mga leaders natin. Kasi hindi natin alam, si God pala nakikinig. And you know what? God did not choose the leader for nothing. God chose every leader and He put that in a position because He has a purpose. And of course, kung may leader tayo, wag nating pahirapan yung mga leader natin na nagli-lead sa atin. And we have to be submissive. After that, the people set out to Hazeroth. Pagkatapos nito, verse 16, nilampasan ko na yung mga verses, dumiretso na sila sa wilderness of Paran. From Hazeroth to the wilderness of Paran. Okay, anong nangyari dito sa chapter na ito? Well, sa chapter na ito, ay makikita nyo na this is chapter 13 to 19. Sa chapter 13, dito, tanaw na nila, actually, yung malapit na, yung promised land. Now, kasi nga, alam ni Moses, at sinabi naman ng Diyos na i-conquer nila itong land na ito kasi pre-promise yan sa Israel. However, they have to do a military strategy. And how are they going to do that? Before they do that, syempre, kailangan malaman nila kung anong nasa loob. So, nagpadala ng 12 spies. One from each tribe. Para ang mga spy na ito ay papasok sa loob, aaralin ng demographics, aaralin ang population, aaralin yung mga lugar kung saan may mataas, may bundok, may plain, whatever, kung saan maraming tao. At kung anong kalagayan nila, yun ang instruction ni Moises. Sabi niya, tingnan nyo. After some time, nung sila ay pumunta na doon sa Canaan, pagbalik nila, may nahati sa dalawang report. Pero pare-pareho sila ng report patungkol sa, napakayaman, napakaganda ng lupain.
fertile ang lupa. Talagang masasabi natin, land flowing with milk and honey. Pare-pareho sila doon. However, yung isang isang bahagi, isang grupo ng mga tao, ang tawag ko rito ay majority. Yung majority of them, the 10 people, reported very negatively. Although magandang sinabi nila, magandang pagkakadescribe nila sa lupain at sa mga tao at doon sa kung gaano ito kayaman. However, very negative yung kanilang damdamin at yung negativity nila ang pinaabot sa mga tao. Sabi ng mga tao doon, mga higante. In fact, ang pagkakabanggit nila, mga higante, parang mga tipaklong lang tayo sa kanila. Bagamat maganda, mayaman ang bayan, ang lupain, sabi niya, hindi natin sila kaya kasi ang mga tao doon, mga mandirigma, mga lalaking tao, mga higante, at parang tipaklong lang tayo sa kanila. Subalit, on the other hand, another group reported, ang tawag ko dito minority reporters. Yung mga minority reporters reported all the more positive. Sabi nila magandang lupain. At dahil maganda ito, binigay na sa atin ito ng Diyos, tara na, lusubin na natin sila. Kaya lang ang mga tao, na-influence sila nung 10, yung negative report. Imbis na sa positive side sana sila, dahil yun ang sinabi ng Panginoon sa kanila, ang pinaniwalaan nila ay yung report ng mga negative people. And you know what happened? Because of this, nagalit si God. Sabi ng mga tao, hindi na kami aalis dito, hindi na kami aalis dito. Nagalit na naman si God sa kanila. At pinarusahan na naman sila. In fact, ang parusa ng Panginoon, sige, dahil ayaw niyong umalis dyan, kasi 40 days and 40 nights na nag-spy yung mga spies. Sabi niya, dahil hindi kayo naniwala doon sa, of course, sa positive report, at it was actually a reflection of their faith, no? Di sila nagtiwala sa Panginoon at ayaw nilang sumunod. Ay sabi ng Panginoon, charge na, pasok na doon sa inyo na yun. Sabi nila, hindi kami, mamamatay kami doon, papatayin lang kami. So ang paniniwala nila ay papabayaan sila ng Panginoon doon at hahayaang mamatay. Pero yung dalawang paniniwala nila, hindi, binigay na sa atin to ng Panginoon, so therefore lusubin na natin. Kaya lang nagpunyagi dahil sa report ng 10, yung buong bayan ng Israel ay na-influence nila. So therefore, hindi sila umalis. At dahil doon, alam nyo, ang parusa ng Panginoon, sabi niya, okay, ayaw nyo sumunod, ngayon 40 years kayo na magpapaikot-ikot dyan sa disyerto dahil hindi kayo naniwala o hindi kayo sumunod sa akin na lusubin na o pasukin na ang Kanaan. Nakuha nyo. So what can we get from this story? Alam nyo, be very careful to give any feedback that is negative because our negative reports, our negative feedback eventually influence other people and it does not encourage faith. Nakuha nyo? Yung mga maling informasyon, yung mga maling haka-haka, at yung mga negatibong damdamin, kapag sinasabi mo na sa ibang mga tao, tapos ikaw pa yung nagiging dahilan parang ibang tao ay mawala ng pag-asa, nagdudulot yun para yung tao hindi magtiwala o maniwala o magkaroon ng lakas ng loob sa Panginoon. And so therefore, instead of blessing, ang matatanggap nila ay sumpa, curse, o parusa ang natatanggap nila simply because somebody influenced them to believe negatively. Nakuha niyo? Ano pa pwede natin matutunan sa kwentong ito? Alam niyo, majority does not always mean correct. Nakuha niyo? Tayo parang dun tinuro, no? Yung pinakamaraming boto, siyang tama, siyang panalo. Alam niyo sa Bible, hindi ganun eh. Majority does not necessarily mean correct. Nakuha niyo? So how do we know na yung sinasamahan nating grupo ay tama at correct? Well, we have to evaluate it in the light of the Word of God. Kasi yung dalawa, yung report nila nandun sa nasa liwanag ng pangako ng Diyos na ibibigay na sa atin to. Tara na, lusubin natin, kayang-kaya natin sila. However, yung dalawang yun, hindi pinaniwalaan ng marami. So, majority does not always mean correct. Nakuha niyo po, mag-ingat tayo. Sa paglalakbay ko sa pananampalataya, madalas pa nga makita ko yung kung sino yung kakaunti, kung sino yung minority, sila pa yung may tamang report. Okay? Now, okay, tuloy-tuloy. Tapos pagdating sa Numbers chapter 16, another rebellion happened. This time kakaiba kasi may isang angkan na pinangunahan ni Korah. Si Korah, nassemble niya yung kanyang mga kalahi. Mga
Korarites. Nakuha nyo? Mga tao na gusto ring maging leader. Kaya lang on the expense of the leader that is called by God. Anong ginawa ng mga taong to? Pumunta sila kay Moises at sabi nila, this is actually written in Numbers chapter 16. Sabi nila, you have gone too far, for all in the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Pansinin nyo, itong mga leader na ito against kay Moses, they were also using the name of the Lord. Sabi niya, tingnan nyo, ang buong kongregasyon, binanal yan ng Panginoon. Gandang salita, di ba? At ang Panginoon sumasa kanila, di ba? O bakit ngayon, kayong mga leader, tinataas yung sarili nyo doon sa assembly ni God? Tama nyo? Pero these people are actually starting to rebel against the leadership of Moses. They want actually to have a place in the leadership. Nakuha niyo? Kaya lang, hindi naman silang tinalaga ng Panginoon. So what happened? Actually, sa kwentong ito, pinakita ko ito. Nakita yung picture. Tinawag sila ni Moises at sabi, sige, si God ang magde-decide kung sino talagang leader dito. At ang sabi ni God, wag mo silang i-spare. Sabi ni Moises, o sige, salita ko na lang to, no? I-summarize ko na lang. Kung sino ngayon, sabi niya, nakatayo, kung hindi kayo kainin ng lupa, kayo ang leader, kayo ang totoo. Alam niyo, suddenly, yung lupa, bumuka siya doon sa assembly ng Israel. At alam niyo, ang kinain lang talaga ng lupa, yung angkan ni Korah. Si Korah at yung kanyang mga angkan na nagrebelde kay Moses. What can we learn from this story? You know what? Yung mga leader ng Panginoon, pag pinili niya, meron talagang supernatural protection. And we cannot use the name of the Lord for the sake of rebelling against the leader that God has given us. May mga ganong tao gagamitin pa si Lord, yung salita, yung ministry, pero eventually ang utak pala nila paglaban doon sa pastor o kaya doon sa simbahan. Nakuha nyo? Pag ganon, hindi yung kalooban ng Panginoon kahit gamitin pa ang pangalan ng Panginoon. Okay, this is a very classic example of that. O nakasulat yan sa Numbers chapter 16. Now, sa Numbers chapter 17, ang ginawa ni Moises, sabi niya, bawat leader ng angkan ng lipi. Sabi niya, yung kanilang pinaka-chief, meron kasi silang staff. Alam mo yung staff, yung tungkod. Matatanda na ito. Yung tungkod nila, dalhin. At titingnan natin, magdidesisyon ng Panginoon kung kanino talaga sumasama. Alam niyo, isa doon, kasi si Aaron ang leader ng Levites. So, yung staff ni Aaron, pinadala rin. Verse 8, chapter 17, verse 8, etong sabi, dinala yun lahat, yung staff nila. So, bawat tungkod ng leader ng bawat angkan, dinala yun sa loob ng tabernakulo. Verse 8, on the next day, Moses went into the tent of testimony, and behold, ano daw nangyari? The staff of Aaron for the house of Levi had sprouted and put forth buds and produced blossoms, and it bore ripe. Grabe! Kinabukasan, yung tungkod ni Aaron, ang tindi. Nagkaroon ng dahon, nagkaroon ng bulaklak, nagkaroon pa ng bunga, at ang matindi, hindi lang basta bunga, kundi almond fruit. At yung almond, nahinog pa siya overnight. And that indicates that Aaron was truly an anointed, chosen high priest for the whole clan of Israel. So yan yung highlight ng chapter 17. Nakuha nyo? You know what? What can we learn from this story? God is a supernatural God. He can do things that we cannot imagine. Kahit yung tuyo ng tungkod na for several years napatubuan ng dahon, ng bulaklak, ng bunga, tapos yung bunga hinog pa. Grabe, God is awesome. Okay, now, sa chapter 18 to 19, dito naman tinatalakay yung duties ng mga priests at ng mga Levites. Tapos meron ditong tinatawag na law of purification. Now, naagaw yung attention ko nito. Actually, sa lesson namin, wala ito. Pero I would like to give an emphasis on this. Sa law of purification, ang ginagamit nila ay yung tinatawag na pulang baka o red heifer. Now, the Lord spoke to Moses and to Aaron saying, this is the statute of the law that the Lord has commanded. Tell the people of Israel to bring you a red heifer. Ito pulang baka na yan, kailangan perfect na perfect yan. Sabi rito, without defect and in which there is no blemish, wala dapat kapintasan, and on which a yoke has never come. Meaning to say, hindi pa ito nagamit para magtrabaho sa bukid. Hindi pa nalagyan ito ng yoke. Alam mo yung yoke, yung pamatong para pumarga o gamitin siya sa trabaho. So itong iaalay daw na ito, perfect ito.
Bakit ko sinasabi ito? Kasi ito, sinusunog yan. Pag sinunog yan, yung abo po niyan, yung lahat ng abo niya, abo ng katawan, ihahalo po yan sa tubig. Tapos yun po yung gagawin pang purify, pang linis sa buong Israel. Nakuha niyo po. At ito, kailangan walang sugat yan, walang sugat, walang sakit, walang sipon, walang anpaman. At dapat yung lahat ng balahibo niya pula. Halimbawa, itong itong baka na ito, nakitaan ng tatlong halimbawa may nunal, hindi na pwede yun. O kaya nakitaan siya ng ng tatlong pirasong itim na buhok, hindi na yun pwede. Nakuha niya. Bakit ito very significant? Very significant ito kasi at the end of the days, darating po, kasi ngayon po wala ang templo eh. Pero alam niyo ba na ang Israel ngayon ay pinoproject nila na maibalik, magkaroon uli sila ng templo. Kaya lang ang problema, isang malaking problema nila, yung pinakalugar na kung nasaan ang templo ngayon, ang nakatayo ngayon doon yung mosque ng Muslim sa Temple Mount. Nakuha niyo? Yun kasi yung perfect spot o yung tamang spot na kung saan yung unang templo, yung pangalawang templo tinayo doon. Kaya lang nung nawala yun, pinalitan ng mosque. Ngayon, yun ang hinihintay ng mga Israel. Pag namatanggal yun, and I think it is going to take war kasi ayaw ng mga Muslim patanggal yun dun eh. Kasi naniniwala sila dun inalay ni Abraham, quote and quote, si Ishmael daw. Pero of course hindi yun totoo, no? Ang inalay niya si Isaac. Ngayon, ba't ko nga ba sinabi yun? Nagpa-project ngayon ang Israel na maibalik yung templo doon sa place na yun. Ngayon, in fact, part of their preparation actually is to find a perfect heifer o red heifer. Itong, alam nyo, matagal na naghahanap ang mga Jew ng perfect red heifer. Heifer ba ang dito o heifer? Anyway, basta itong perfect na pulang baka na ito, naghahanap sila niyan. Wala silang mahanap. Up until kasi ganito, kaya wala silang mahanap kasi yung mga nag-aalaga ng pulang baka, pag nakikita nilang malaki na yung baka, lalagyan nila ng tag. May tag agad yan. At pag may tag, automatic hindi nakarapat dapat sa mata ng ceremonial Jews. Nakuha nyo? Kasi hindi na siya perfect. Pero alam niyo ba, during COVID, ano nangyari nung time ng COVID? Nagkaroon ng lockdown. At dahil doon, alam nyo, merong mga ipinanganak na mga red heifer. Ito, na hindi nalagyan ng tag. And so therefore, ang Israel, import sila from US ng red heifer. At ngayon, yung mga perfect red heifer na yun, inalagaan nila sa Israel ngayon. At sa Israel ngayon, nagpapadami sila ng ganito ngayon. In fact, this week lang, kung hindi ako nagkakamali, this last week, ay binalita yung practice, nagpa-practice na ang mga Libita mag-offer ng red heifer. Yung in-offer nila, imperfect. Inano lang nila yun, practice lang. Kasi bakit imperfect? Nakitaan nila tatlong balahibo na kulay itim. So hindi siya karapat-dapat. Pero anyway, ginamit pa rin nila ito para mag-practice yung mga Levites, yung mga priests, kung paano magsunog. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Sinasabi ko sa inyo to kasi ang ibig ko sabihin ganito, malapit na. Hintayin lang natin mga kapatid. Hintayin lang natin. Malapit na. Pag naitayo kasi yung third temple, alam niyo ba kung ano implication sa amin ng mga theologians? Pag naitayo kasi ang third temple, that's the indication that Jesus Christ will be coming back. Pero before He comes back, ang gagawin niya, ira-rapture niya muna yung mga mananampalataya. Pagkatapos niya i-rapture ang mga mananampalataya, mangyayari yung tribulation. Tapos sa tribulation, yung Antichrist, alam niyo kung saan siya uupo? Kung saan siya uupo, yung trono niya? Sa temple. So gagamitin niya yung third temple to be His throne. Nyo, kasi aangkinin niya na siya ang Diyos eh. Magpapasamba siya. Pero after that, Jesus Christ will come back with the saints. Yun ang second coming. Tapos magkakaroon ng 1,000 years of reign dito sa mundong ito. So, why am I very interested with this red heifer? Kasi alam nyo, nangyayari na ngayon. Nagpa-practice na uli yung mga Libita. And one of these days, may nagsasabi nga na kumpleto na daw lahat ng gamit na nasa loob ng templo, yung menorah, yung shewbread, yung laver, lahat, maging yung Ark of the Covenant, natagpuan na. At hindi to replica, ito daw yung mga original pa during the time of Solomon. Ito yung naipon na nila, and they're actually gathering all these things to build the third temple.
So yan. Okay? So punta tayo sa Book of Numbers chapter 20. Dito sa chapter 20 to 21, nag-travel na uli sila papunta naman sa plains of Moab. Malapit na doon sa Canaan. So chapter 20 verse 1, and the people of Israel, the whole congregation came into the wilderness of Sin in the first month, and the people stayed in Kadesh, and Miriam died there and was buried. So dito, ang very significant na nangyari dito, may mga namatay na. Namatay na si Miriam, tapos eventually, mamaya, ayan, dito pinakita namatay na si Miriam. Sa chapter, before sila actually makarating dun sa namatay din si Aaron. Pero bago yun, sabi rito, take the staff and assemble the congregation, you and Aaron your brother, and tell the rock. Ngayon eto, sa chapter 20, dito, napunta sila sa isang lugar na kung saan walang tubig. Tapos ang mga tao, nagreklamo na naman sila. Anong reklamo nila? Walang tubig, walang tubig. Ngayon, nagpray si Moses, Lord, yung tubig. Nagrereklamo na naman yung mga tao na kanya. So, sabi ni God sa kanya, sige, kunin mo ang tungkod ni Aaron. Sabi niya, take the staff and assemble the congregation, you and Aaron. Hindi pala tungkod ni Aaron to, yung tungkod niya mismo, tungkod ni Moses, sorry. So, take your staff and assemble the congregation, you and Aaron, your brother. Tapos, pinadala niya yung kanyang staff. Pero sabi niya, itong instruction ni God, malinaw na malinaw. And tell the rock before their eyes to yield its water. Sabi niya, ipunin mo sila sa malaking batong ito, tapos dala mo yung tungkod. Pero sabi niya, pag nandoon na kayo, sabi niya kay Moises, sabihin mo sa bato na maglabas ng tubig. Yun ang sabi niya. So ang sabi ni Yahweh, so you shall bring water out of the rock to them and give drink to the congregation and, ano sabi dyan? To the congregation and their cattle. So ano ibig sabihin yan? Si God may instruction siya. At ang instruction niya, directly niya sinabi kay Moses. You know, God is king. Kapag sinabi ng hari, hindi pwedeng mabali. Nakuha niyo? Tingnan natin kung anong ginawa ni Moses. Now, sabi rito, then Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock. So nandun na sila sa malaking bato. And he said to them, sinabi niya sa mga tao, makinig kayo mga rebelde. Hear now, you rebels. Shall we bring water for you out of this rock? Sabi, maglalabas ba kami ng tubig dito mula sa batong ito? Nakanya? Anong instruction ni God? Ang instruction ni God, magsalita lang siya doon sa malaking bato. Pero ang ginawa ni Moses, verse 11, and Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice. Pinalo 2 beses. Pinalo 2 beses yung bato. And ano nangyayari nung pinalo ng staff ni Moses? And the water came out abundantly, and the congregation drank and their livestock. Grabe, nag-gush out. Parang isipin mo yung dam. Nung binuksan yung dam, rushing out. Ganon katindi yung tubig na lumalabas galing sa batong yun. And the Lord said to Moses, eto, binalikan ni God si Moses. Sabi, and the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me. Hindi raw kayo naniwala. Hindi sila naniwala. Bakit? Kasi ang instruction ni God, magsalita lang. Pero hindi kayo naniwala, ang ginawa nyo, hinataw nyo. Siguro kasi naalala ni Moses, doon sa unang-unang pagkakataon, yung bato, hinataw niya ng staff niya. Pero it was actually very clear, the instruction of God, to just speak, no? Sabi niya, but you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the Israel. Therefore, you shall not bring this assembly into the land that I have given them. Ano sabi ni God? Dahil hindi kayo naniwala sa akin, dahil hindi nyo ako iginalang, hindi nyo ako binigyan ng kaluwalhatian sa mga taong ito, nung sinabi ko sa inyo na magsalita ka lang sa bato, hindi mo yung ginawa. Anong parusa? Anong consequence kay Moises? Sabi niya, Moises, hindi na ikaw ang magdadala papasok sa mga taong ito doon sa lupang ipinangako. Meaning to say, hindi ka na rin makakapasok, Moses. Disqualified ka na. Nakuha nyo? So, yeah. So, that is what happened. Nakuha nyo? And of course, in that area, Aaron also died. So, namatay si Miriam, namatay din si Aaron. So, natira na lang si Moses. And here now, they are now going to the plains of Moab. Ito po yung Moab, ito po yung promised land. Kitang-kita na nila. At least si Moses, natanaw niya yung promised land pero hindi siya nakapasok. So, ulitin natin yung outline. So, from Mount Sinai, nag-travel sila papunta sa wilderness of Paran. Tapos nag-travel uli sila, nag-settle sila rito, nag-travel uli sila papunta sa plains of Moab. So, nasa Moab na sila ngayon. By the way, ang Moab ay lugar, hindi pa ito yung
promised land. Pero parang gateway na ito, no, malapit na doon. Kaya lang itong lugar na ito, marami dito ang ang mga lahi o angka na kung saan sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan natin kung ano nangyari doon. So, dito sa Numbers chapter 21, dito, ang nangyari dito, yung buong istorya, may 3 hari doon na nilusob ang Israel. Si King Arad, King Sihon, tsaka King Og. Itong 3 to, natalo to ng Israel. Pero sa kalagitnaan ng kwentong ito, nagreklamo na naman yung mga tao. At yung mga tao, sa reklamo nila, nagalit na naman ang Panginoon. Ang Panginoon nagpadala na naman ng parusa sa kanila. At this time, ang pinadala, mga makakamandag na mga ahas. So yung mga nagreklamo, pinapakagat sa ahas at namamatay. Ngayon, umiyak na naman sila sa Panginoon. Umiyak naman kay Moses. Si Moses sinabi na, Lord, anong gagawin namin? Ito sabi ni Lord, make a fiery serpent or a bronze serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. Sabi niya, sige, ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng bronzing ahas, ilagay mo ito sa pole. Ano ba sa Tagalog ng pole? Sa mataas na kahoy. Parang palo sebo, pole. Now, sa pinakataas, nandoon yung bronzing ahas. Ngayon, ang sino man daw na matutuklaw ng mabangis na ahas o na makamandag na ahas, mamamatay talaga sila. Pero sabi, pag tumingin sila doon, dito sa bronze snake, pag tumingin sila doon, mabubuhay sila. Gagaling sila, mabubuhay sila, and so therefore maliligtas sila. Ang tanong, may kapangyarihan ba itong itong tansong ahas na ito? Of course, wala, tanso lang yan. Pero kasi ang may kapangyarihan yung salita ng Panginoon. Yung sinabi na pag tumingin kayo doon. And if you believe that word, if you believe His word, may pananampalataya ka, pinaniwalaan mo yung salita niya. Actually, yung pananampalataya mo doon sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon na magpapagaling sa'yo. Nawa nyo? So everyone who believes that instruction, kahit natuklaw sila ng ahas, pag tumingin sila doon sa bronze na ahas, naliligtas sila, hindi sila namamatay. Nakuha nyo? This is very interesting. Alam nyo kung bakit? Kasi in the New Testament, binanggit siya ni Jesus. Sabi niya, kasi yung mga tao naghahanap ng palatandaan nila, bigyan nyo kami palatandaan na ikaw nga ang Sabi niya, wala akong ibang palatandaan sa inyo ipapakita, kundi yung palatandaan na binigay ni Moises. Ano daw ang nangyari? Sabi niya, and Moses lifted up the serpent in the wilderness. So, sabi ni Jesus Christ, so must the Son of God, ipat natin. Sabi dito, so must the Son of God be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. Tawa nyo? Katulad nung tinaas yung tansong ahas na ang sino man na natuklaw, may kamantag na yung kanilang katawan at unti-unti na silang mamamatay. Pero pag tumingin daw sila dun sa tansong ahas, mabubuhay sila. Alam nyo ba, tayong mga tao ay natuklaw ng kasalanan at ang kamandag ng kasalanan ay nasa ating katawan, kaya namamatay tayo. At pag namatay tayo, wala tayong tagapagligtas, diretso tayo sa impyerno. Pero sabi ni Jesus Christ, kapag tumingin tayo sa Kanya, meaning to say, kung sino mang maniniwala sa anak ng tao, si Jesus. Ito yun, so must the Son of God be lifted up. Pag itinaas ang anak ng tao, paano siya itinaas? Sa krus. Sa krus siya itinaas. At sabi rito, ang sino mang maniniwala sa Kanya, si Jesus mismo nagsabi, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe Sa Old Testament, nireveal na si Jesus Christ through the serpent, the brazen serpent. Nakuha nyo? Yeah. Now, tuloy natin ang kwento. Numbers, na tayo? Chapter 22 to 25. Sa chapter 22 to 25, ito naman yung kwento ni Balak, ni Balaam. Nakuha nyo? May isang hari na ang pangalan ay Balak. Nakuha nyo? Tapos, gusto niyang destroy ang Israel. So, kumuha siya ng isang, kumbaga parang kung may tatapat natin ito ngayon sa isang wizard, ang ginagawa niya, ang trabaho nito, for hire ito prophet for hire. Isang propeta siya na nagpapabayad, tapos sinusumpa niya yung mga, halimbawa may kaaway ka, sumpain mo to para maghirap. Magbabayad ka nga lang sa kanya, susumpain naman niya, gano'n ang gagawin niya. However, itong taong to ay pinakausap talaga ng Diyos. Nakuha nyo? At directly sinabi sa kanya, sabi niya, yung kliyente mo ngayon, kung gustong isumpap, yung bayan ko na blines ko nga sila. Sabi niya, hindi ka pwedeng magsalita ng laban sa aking bayan. Ang lahat ng sasabihin mo ay panay blessing. In fact, nung papunta na ito para sumpain ng Israel,
Pumarang isang anghel sa dadaanan nila. Tapos itong donkey o yung asno, ayaw tumuloy. Pinapalo niya, pinapalo hanggang sa nagsalita. Sabi niya, bakit mo ako pinapalo? Sabi niya, ang tigas ng ulo mo eh. Sabi ko, dito ka dumaan, pero hindi ka dumaan. Pero eventually, binuksan ng Panginoon yung mata niya, nakita niya, may anghel pala na kung sakaling dumiretso siya, papatayin talaga siya ng anghel kasi hindi papayagan ng Diyos na na isumpa yung mga taong pinagpala niya. Gets niyo ba? So God is the protector of His people. Bago tayo pumunta dyan sa verses na yan. So ano ibig sabihin nito? What can we learn from this? You know what? Yung mga pinagpala ng Panginoon, tayo mga blessed ni God. No one can speak curses against us because we are protected by the power of God Himself. At alam nyo, si God, tapat talaga siya. Nakita niyo naman, ang daming beses nila nagreklamo, di ba? Pinarusahan sila ng Panginoon. Pero alam mo, yung pangako ng Panginoon, nasa kanila pa din eh. Yung blessing at yung promise ni God na dadalhin sila sa promised land, talagang kinip niya yun. Kahit sinong tao pa ang humarang, ay hindi yun, hindi sila magwawagi. Kaya lang may nangyari pagdating sa Numbers 22 to 25, may mga Israelita, di ba namayan sila malapit doon sa mga Moabites. May mga Israelita na sumama sa mga worship activities ng mga Moabites. And these people actually were worshiping Baal. Ang problema dito kay Baal, ito, naniniwala sila yung mga tao sa Moab na si Baal ay God of fertility and prosperity. Kaya lang, para ma-worship si Baal, ang ginagamit nila, they worship Baal through sexual acts. So maraming mga prostitutes sa templo ni Baal para ma-invoke daw yung quote-unquote fertility. Tapos hindi lang yan, may mga ritual sila na madugo to the point that they're actually sacrificing even their babies, their children. Nakuha nyo? Ang nangyari, ang mga Israelita, sabi rito, nakipamatok sila. Israel yoked himself to Baal of Peor. Ang mga Israelita, nakipamatok. Ano ibig sabihin ng nakipamatok? Nakipamayan, nag-join. Sumama sila. Sumama sila sa mga pista nila, sa mga celebrations, sa festivals, sa mga kasiyahan, hanggang sa worship. And so therefore, sumama din sila sa pag-worship kay Baal. Anong nangyari? And the anger of the Lord was kindled against Israel. So ang Israel na naman, naggalit na naman ng Diyos sa kanila. At marami na naman ang namatay dito. Marami na naman ang namatay dahil nga pinapatay ng Panginoon. Si Moises mismo nagsabi, o yung mga sumama, nakisangkot dito, yung mga nag-worship through sexual acts, mga nag-alay ng mga anak. Kaya sabi ni Moises, hulihin sila lahat, pagpapatayin, at marami, libo-libo ang namatay. Ayan ay sa chapter 22 tsaka chapter 25. Anong pwede nating matutunan dito? God hates idolatry. Ano ibig sabihin niyan? In whatever form, hindi pwede na si God ay may kalaban sa ating buhay. Nakuha nyo? Ewan ko kung ang ilan sa inyo, meron pa kayong mga anting-anting dyan na pinangahawakan. Dati meron akong sinuko ko na sa Panginoon. O ang ilan sa inyo, nahihiya pa. Nahihirapan pa kayong isuko ang inyong mga santo ninyong bombero, santo ninyong, iba-ibang santo ninyo, iba-ibang klase. Santo ninyong prinsipe, santo ninyong gala, ang dami. May kausap ako niyan dati, hirapan daw siya kasi baka daw siya ay malasin. Naku, hindi po totoo yun. Isuko nyo na yan. Pero alam niyo, yung pagiging Diyos-Diyosan ay hindi lang naman sa mga bagay na yan. Even yung mga bagay na hindi natin mabitawan. Halimbawa, bisyo, alak, sugal, sigarilyo, drugs. Yung mga bagay na kumokontrol sa atin, yun ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Yung iba, pera. Number one sa kanila, yung kanilang trabaho o yung kanilang pera. Nakakalimutan na ang Diyos. God will not tolerate it. Hindi pwede, ayaw ng Panginoong Diyos na may kalaban siya sa puso natin. Amen po ba? Okay, so last chapter, chapter 26, makikita nyo yung second census. Dito, pinakita ko lang, kinuha ko rin to online. Yung first census, ito yung mga tribes, ito yung unang census, ito yung pangalawang census, and you will see halos walang nagbago o all the same pa din. Kung anong number nung halos nung pag-alis nila at saka pagdating doon sa plains of Moab is almost the same. May konting difference lang pero konting-konti. So halos ganun pa rin. So that's why the book is called the Book of Numbers. Kasi sa chapter 1 at chapter 6,
Lahat yun, numbers yun, census ng mga Israelita na umalis sa Mount Sinai tsaka pumunta sa Plains of Moab. And after this, sa Plains of Moab, 40 years silang magpapaikot-ikot doon. Nandiyan na sana makakapasok na sana sila. Pero dahil hindi sila naniwala kay Yahweh, dahil doon sa 10 tiktik na negative yung kanilang report na pinaniwalaan ng buong Israel, because of that, 40 years silang magpapaikot-ikot doon sa disyerto. Doon sila titira for 40 years. Until such time na namatay na lahat ng mga taong yun at napalitan ng mga bagong tao, yun ang papasok doon actually sa Promised Land. And we will tackle that actually in the book of Deuteronomy, the last book. And of course, sa Joshua, makikita nyo mga bago. Sa book of Joshua, yung mga nakapasok sa Canaan, lahat yun mga bago na. Walang original doon. Ang original lang doon, si Joshua at saka si Caleb. The rest, mga namatay na. And so therefore, mga bata na ito. So pag-uusapan natin next week ang book of Deuteronomy. Okay? Now, major lessons. Ilan sa mga major lessons that you and I can learn from the book. Number 1, God is a God of order. Nakita niyo naman yun, detalyado lahat. Pinabilang niya yung mga tao, binigay niya ng instruction, very detailed, yung mga priest, yung camp, kung paano ang formations. Nakuha niyo. Number 2, faith and obedience is crucial. Alam niyo kapag si God, meron siyang instruction. Kapag may sinabi siya, crucial na paniwalaan natin yon. Dapat paniwalaan natin. Kasi pag hindi natin pinaniwalaan, ang ang translation sa kanya, hindi natin siya ginagalang. Oo nga naman Kasi pag hindi natin siya pinaniwalaan, parang sinasabi natin na sinungaling siya. And so therefore, pag sinasabi natin na sinungaling siya, hindi natin siya ginagalang kasi hindi siya kailanman nagsinungaling eh. So God deserves faith and obedience. Even Moses were not able to join in going to the Promised Land simply because he disobeyed the instruction of God. Number 3, God provides even when His people complain. Alam nyo, kahit ang mga tao paulit-ulit, napatunayan nila, nagbigay sigad ng kanilang pangailangan, provide ng tubig, ng pagkain, reklamo pa rin. Pero alam nyo, even in the midst of our complaining, God provides. Pero of course, there is a better way to asking God. How? Not complaining, but gratitude, thanking Him. Kaya nga sabi sa Bible when you ask God, thank Him. Not complaining. So, if you are still complaining in your life, siguro may mga nakalipas o may mga karanasan kayo sa buhay niyo na kung saan hindi magaganda. And maybe, sasabihin mo, entitled ako, pwede ako mag-complain. Pwede siguro. Pero alam mo, pagdating sa harap ng Panginoon, complaining is not the best option. Rather, thanking Him. Number 4, leadership is tested by criticism. Nakanyo, si Moises, pinakamahusay na leader yan. I should say, Of course, second to Jesus. In fact, he is regarded second also after Abraham sa mga Hudyo. I mean, great leaders yan si Moses. Pero alam nyo, kahit si Moses, gaano siya kagaling na leader, may mga tao pa rin nagreklamo sa kanya. Leader ka ngayon, tapos may nagrereklamo sa'yo, okay lang yan. Magagaling ang leader sa Bible, may nagko-complain Pero alam nyo, when criticism actually comes to us with our leadership, that's actually where we are tested. Tinetest ng panahon ng mga tao kung mag-stay ba tayo, mananatili ba tayo. Number 5, God is faithful to His promise. Alam niyo, ang Panginoong Diyos, lagi siyang tapat sa kanyang pangako. Nakita niyo naman, di ba? From Genesis, si Jesus Christ nandoon na, although hindi pa malinaw. Pero dito, sa book of Numbers, kitang-kita mo siya sa formation pa lang, yung cross, Jesus Christ was revealed. Di ba? Yung tubig sa bato. Yung bato, the rock is Jesus Christ. Tama niyo? And He is the source of true living water. Di ba? Si Jesus Christ din yun Tapos yung yung serpent, yung brazen serpent, pag tumingin ka, kahit natuklaw ka, hindi ka na mamamatay. Kasi naniwala ka na maliligtas ka. Naka nyo, si Jesus Christ yun. Grabe yung revelation niya. Okay, so, ayan. So, He is the bronze serpent. He is the rock that gave water. He is also the star of Jacob. Nasa Numbers 24 yan, verse 17. It was actually a prophecy of the coming Messiah. Hindi ko lang nailagay yung verse. Pero Numbers 24, verse 17, may binabanggit doon. The star of Jacob. And who is that star of Jacob? Jesus Christ. So you will see, from Genesis, si Jesus Christ, laging sinasabi, darating siya, may darating na tagapagligtas. And this is
the great Messiah. Okay, so what conclusion can we get from the study? Well, God actually is so merciful. Ako personally, ang conclusion ko, He is so merciful, He is so patient, but of course, He will discipline His people so we can learn. And God demands faith. Ayaw niya nang hindi naniniwala sa Kanya. He demands it because He is a true and real God. Amen ba?